Sec. So, bigyan po namin kayo ng pagkakataon na magsalita pero 2 minuto lamang po. Kung maaari, iksian nyo po kasi po ayaw po nating tumagal bago po tayo mag-proceed sa ating pagtatanong. So the first, who's going to be recognized first? Okay. Opo. So we first recognize Father Flavie Villanueva. You have 2 minutes, Father, kung maaari po. Yes. Magandang umaga, Chair. Magandang umaga po sa lahat dito. Ako po ay si Father Flavie L. Villanueva, SVD. Isang pare na nakakita, nakasaksi, at patuloy na kumakalinga at naghahandog ng paghilom sa mga balo ulila na biniktima ng war on drugs noong nagdaang administrasyon. At dito ay nakita ko ang kawalan ng katarungan, kawalan ng sistema, at higit sa lahat, ang karumal-dumal na pagpatay sa mga nasalaylayan. Aldrin Pineda, 13 years old. Bakit ako pinatay ni Omar? Si Omar ay isang pulis sa Tondo. Micah Alpina, pangarap ko maging pulis. Pero pulis din ang pumatay sa kanya, 3 taong gulang. Erwin, 29 years old. Ipagluluto kita ng pansit, bibili lang ako, pagbalik ko, pagdiriwang natin ang kaarawan mo. Hindi na siya bumalik at 6 na bala ang tumoda sa kanya. Naka-civilian pero kompleto sa battle gear. Si Berto ganun din. Ang huli niyang wika, papasada lang ako ng tricycle, pagbalik ko, pagdiriwang natin ang birthday mo, mahal. Civilian ang pumatay, pero tinorture, tinago, bago pinasabog ang bungo. Kung nagkaroon ng kawalan ng sistema sa pag-imbestiga, nagkaroon ng sistemang pagpatay sa kanila. Mahigit 200 ang kasama ko sa baba. Lahat sila may kwento. Lahat sila nawalan. At ang nawala sa kanya ay ang mga taong bumubuhay sa kanila. Katulad doon na sabi ko sa Quadcom, bago ko ibigay yung microphone sa mga kasamahan kong naririto sa pangungunan ni Randy De Los Santos, na siyang kumakatawan sa program Paghilom at susunod magsasalita. Sabi ko sa Senado, kung mayroong sistemang pinagmamalaki, kung mayroong baril na ginamit ang mga nanlaban at tunay na nanlaban sila, then, Mr. Chair, let it happen today. Let it happen in this Quadcom. Let us call the directors of operations and ask ilang baril ang naroroon sa kasalukuyan. Then we would know kung ilan po ang tunay na nanlaban, kung meron talaga na nanlaban. Those firearms would have corresponding reports attached to them. It should have. Then we would know the real reason, if it's a myth, kung gawa-gawa o totoo. But because what we know is that what happened in Davao simply was replicated nationwide. I will park for the moment and allow the victims that I'm with to speak, beginning with Mr. Randy De Los Santos, the uncle of Kian De Los Santos. Okay, maraming salamat po, Father Flavie. Thank you for cooperating. Sa lahat po ng tatawagin namin, pwede pong